Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Pangal sa Pangal QC, Romana versus Unico. I-like muna natin yan guys. At ito nga pala ay requested ni... 10 months ago na pala ito. Ito ay requested ni Kise707. Sabi niya, Romana versus Unico naman. Romana versus Unico naman, Sir Plan. Tapos lagi niya itong inaano. Ayan, nanapaborito siya. Lagi niya itong inaano eh. Romana version naman, Sir Plan. So, gawin na natin to guys kasi, matagal ko na itong request, Sir Plan. 3 days lagi. So, maraming comment talaga si Kise at gusto niyong mapanood ko. Maraming salamat guys. Kung bago lang kayo rito sa channel natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di niyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. At malaking porsyento ng mga taong nanonood sa atin ay hindi naman nakasubscribe sa atin, 60%. So, kung meron kayong pagkakataon guys, mag-subscribe na kayo kasi nakakatulong yun para ganahan ako mag-react at the same time, dumami yung viewers natin, lumaki yung channel natin. Yun naman yung purpose guys eh. Kasi ngayon, sinusubukan kong, magbigay ng oras sa pag-YouTube dahil napapansin ko may mga tao na gusto ko lagi nag-react. So, ginagawan ko ng paraan at sana matulungan niyo ako na lumaki rin yung channel natin. Ganun pa man, hindi ko inatake mga paborito ninyong artist. Nandito tayo para mag-react, para ibigay ko ano yung mga salabi ng mga artist natin. At kung may masabi na ako hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. Maraming salamat sa mga nandito pa rin, nakaantabay at nakaabang. At bago tayo magsabi, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California. I'm my audio engineer at the same time, I'm master hypnotherapist, I'm an NLP, also practitioner ng applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description, nandun yung personal na channel kung gusto nyo marinig kumanta o mag-rap. Hanapin nyo lang doon at sana tapusin niyo yung video. Let's get to it. Pangal sa Pangal QC, Romana versus Unico. Nagsabayan, sa pangil. May karakas sa talastasan. Tayo guys. Kada tapas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas na makakata sa kataas na Yung matatanggi. Basang-basa na kita. Di naman kita. Papais ko rin sa bus na to. Walang flip. Hinihintay ko lang yung na kumulo yung iniinit ko na tubig kasi kulang yung tubig ng ng tsaa ko eh. Kaya hinihintay ko lang guys. Tapat sunugan. Walang pangil sa pangil na mapapanood. Bago tayo mag-start, parinig muna ng isang malakas na. Narinig ko na ba si Unico mag-perform? Siguro first time ko maririnig si Unico ngayon mag-perform laban kay Romano. Never ko pa siya napakinggan siguro. Let's go, Pangil! Let's go! Let's go, Pangil! Let's go! Romano magaling eh. Nasa top 1 ko to eh. Pero sa tingin ko mukhang nakukuha na ni Poison 13 yung top 1 sa 3GS. Ang galing talaga si si Poison 13 eh. I mean, magaling din si Lipcram pati si si M-Zite, kaya lang iba din kasing sulat ni ni Poison din eh. Tuloy natin. Isang malaking pasasalamat sa lahat ng aming mga sponsors. Una sa lahat, sa Ahon Mahirap. Kung walang Ahon Mahirap, walang pangil sa pangil. Tandaan natin yan, Ahon Mahirap. Villanware, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Fortuny Advertising, Ayan na guys, Tokyo saglit lang. Grill, Apple. Masarap kasi manood pag nagtsatsa kayo, nakaka-relax lang tapos, diba, nakikinig ka, ganyan. So, tuloy na natin guys, sorry. Sure, Click Match, nahihingan ako, saglit lang. Pastry Vapors, DD Night Club kung nasan tayo ngayon, at ang 188 Gili. Isa pa nga, let's go, Pangil! Let's go! Let's go, Pangil! Let's go! Pangatlong laban ng gabi! Ginoo sa aking kanan, magpakilala ka!
Unico, 50 Hertz beats. Debut battle niya. Radong silang kalookan. Ginoo sa aking kaliwa, pakilala mo sa amin kung sino ka. Gumano, 3GS. Yeah! Parehas silang 3GS. Okay. Happy birthday nga pala kay Unico, ha? Tawi, boy. Nanalo ng coin toss si Unico. Pinili niyang mauna si Romano. Ikatlong laban ng gabi. Pangil sa pangil! Sagpagan na! Go! Dinig! Sino mga pumusta dito? Taas kamay. Boss, baba mo na kantay. Taas kamay. Sino pumusta dito? Taas kamay. Tangina kung ganon, sabay-sabay kayong manood at manalangin. Kung ito'y suntok sa buwan, dapat dyan bugbog sarado mo sa akin. Kung tingin mo bumabaw na ako na pag-iwanan, pues lulubog ka sa lalim. Tandaan mong ako ang kuya at sumusunod ka lang sa akin. Okay. PSP game! Yeah! Game! Yeah! Sino tong putang inang to? Wow. Parang kilala kita. Kilala mo pa ba ako? Di ba dati ayaw mo sa akin? Tas biglang agad ka ngayon sa basura, ano? Wala ka nang makain? Tangina, tinawag niya ako basura, squatter, adik. Hindi daw niya ako mamanahin. Pero yung estilo niya, bumibenta lang din ako, yung gagayahin. Wow. Tangina, bitch ko lang tong puta na umaasang dumikit. Wow. Pwes nunukin mo tong tamod ko na lumalapat sa bibig. Pansin nyo ba nagka-long neck? At tumatalas mag-isip? Ganyan talaga pag nangungopya, humakaba yung leeg. Aminado! Bars. Laban niya kay Sai, detalyado, sabi niya yo. Kala mo gusto kitang makalaban? Mukha mo. Sa 3GS, ang gusto ko sanang makalaban, yung kamukha ko, Magkamukha nga sila, si Unico tsaka si Romano. Shit. Kamukha ko? Ulol! Desperado ka nang tumakas sa pagiging average. Kaya hindi lang yung mukha, pati sulat, kinapi-paste. Oo, kopyang Romano. Isa pa. Oo, kopyang Romano. Kaya nga yung kasama ko ngayon dito, nung nakita ko, imbis matakot, gulat siya men. Sabay sabing, pre, bakit ganun yung doppelganger mo, hupak pa rin? 2015 version ng Romano, hupak. Pero subok sa barato. Pinagkaiba nyo lang, di siya supot kagaya mo. Ha? Manliliit na yung style nitong lulang na lalo lang pinahama. Basic, ganito lang, kanyang tulang binabanat. May gatas pa sa labi itong buwang, malabuwang tinatahak. Etong batang walang muwang, makikita muwang hinahanap. Takinan. Tangina, bakit ganun? Parang may beef silang dalawa. Tangina. Pinipersonal kagad ni Romano yung credibilidad ni Unico. Parang nanggagaya lang daw siya, parang ganun. Tagal kitang hinanap, kapatid. Tangina ako to, kapatid. Yung taga-hatid niya sa camping. Proud na proud ako sa'yo. Kasi ang lupit mo sa rap scene. Kilala niyo yung Haring Araw? Gayang-gaya niya mag-rhyme scheme after many years. Kopyang-kopya mo si Darwin Badang. Doon pa lang Shoutout kay panalo na ako eh. Yo, kaya ano yung wordplay mo? Ha? Ano yung wordplay mo na tayong magkapatid? Kaya, ano ba? Kaya tayong magkapatid, kaya, paano ba? Magkakadugo. Ay, sige, sirit na. Magkakadugo, sirit na, gago! Kung ganyan na mga bibitawan mo, patay ka sa akin, banuka. Wala ka sa PBB, kaya malabong hindi ka pakitaan ni Kuya. Ni Tuta. Ha? Kasi sandata daw niya wordplay. Kuya, hindi ka pakitaan ni Kuya kasi si Kuya hindi nagpapakita sa sa PBB. Hindi nyo pang self-defense ni Repa. Eh, ba't wala yung nagawa nung tutukan na ng lanseta? Ha? Walang kwenta! Takina, walang binatbat sa akin tong pabibo. Ito purong lirisismo, walang bahid pang gagaya. Kung ikukumpara ko dito, lalabas kang back to zero kasi nga walang-wala ka. Ikaw daldal ka ng daldal, wala ka namang silbi gumara.
Ibahin mo to lang yaka. Pag binadibag kita, pati yung si Phoebus kasama. Tangina bodyguard, pati yung house. No, kasi para sa inyong kaalaman, si Endlock talaga dapat aking kalaban. Tama, boss? At ikaw ang pinalit sa bagay. Bago mapasang ayon ng engkanto, kailangan muna magbigay ng alay. At ang binigay na alay ito, munggo. Wala tong kwenta marinig. Gusto kong makalaban yung may sariling mundo. Hindi itong may planeta sa bibig. Utang inabasa niya sa plema, planeta. Ikaw talaga, Darwin. Kasi meron daw siyang planeta sa bibig. Puro kakatangahan. Buti pa yung bunganga ni Nikki. Talagang may kalawakan. Bars, ha? Ano, hindi ka marunong magbasa? Tanga-tanga lang, di ba? Hindi mo yan matatanggi. Basang-basa na kita. Kaya malamang mga sasabihin mo, tungkol lang yan sa drugs, career, pamilya, ghost ride, line bike, hike. Puta, sobrang meaningless. Sasabihin siya si David, ako si Goliath, o para makapagpa-hike, idadamay buong 3GS. Gamit na yung mga angulo na ia-angulo niya sa akin. Paulit-ulit ka ngayon, sino nagre-recycle sa atin? Tangina ka, hindi ako ikaw, kasi ako si Romano. Pagbalik sa entablado, wala nang daplis pag bumira. Ito'y malupet na manunulat at mabangis magkabisa. After ng battle na to, ipareview mo to kay J.M. Lopez. Yun ay para sa taragis na pabida. Para siya mismo magsabi sa mga tao kung paano kita pinanistang ina ka. Round 1, you... Tang ina, direkta talaga si Romano na may personal talaga siya. Ay, para akong nanonood ng laban dito sa amin talaga. Direkta talaga, parang meron siyang beef talaga, meron siyang something. Wala nang pakialam, konti lang yung masabi mo na punchline, pero everything talaga, panglalait talaga, pangungutya sa personalidad mo, background mo, ganun talaga ginagawa ni Romano. Textbook, classic. Unico, let's go! Si Unico. First time ko marinig si Unico. Last battle ko na to! At wala yung nalong bogus. Pasensya na, feeling ko kasi sa battle rap, wala na nga akong purpose, game! Kamusta? Ang dami nagsasabi na magkamukha daw. Tangina mo hindi! Ako kahit paano di mo masasabing ugly. Ikaw tangina mo mukha kang haring maging chubby. Pero di na para pakabain, similarity daw namin, malayo agwat kabagot na. Ang mas dapat talakayin pagtalikod mo kay J. King nung nakulong siya. Ang kapal ng mukha nito, pangaralan si Harlem. Pinabayaan daw si Juan Tamad nung panahong alanganin. Pero nung nakulong si J. King, nasa ng kanyang katandem. Sa takot mong madamay, di mo man lang nagawang dalawin. Wow. Kinalimutan niya si J. King nung kailangan ng karamay. Di niya kasi inasahan na may puputok na kanta yung tao, kaya bigla siyang nagbabay. Ngayon para magka-gigs kay J. King nakikibagay. Ulul kung wala kang ambag, wala kang karapatang makitagay. Nung karir ni J. King ay na-deads, wala siyang pakialam. Ngayon si J. King meron ng breads, gusto niya nang makijam. Si J. King, yeah! Wow, bread na kay jam. Kasi sa bread meron parang palaman yung jam. Yung jam jelly yata yun. Wow. J. King ngayon, palaging main guest. Hanggang sa TV, mga chong. Ang laki ng tinalon. Ikaw kung di pa dahil sa beef na ginawa ko dati, di ka papapansinin ng PSP ngayon. Ngayon mo ako yabangan na ako lang yung makikinabang sa laban natin, palubog na rapper. Kung parehas tayong uminto, pero ako kahit uminto, pangalan ko maririnig mong dinadamay sa mga battle. Kasi nga daw, Unico, paano mag-wordplay? O total, last battle ko na to ha. Gaganti lang ako dun sa mga tumira sa akin. Tangina mo bagsek! Tangina mo poison! Tangina mo saki! Tangina mo pistol! Ngayon ano? Sino ba bang tumira sa akin? Sige ano, labas ngayon! Sino ba? Rosetta? Sino ba yun? Malakas ba yun? Gago! Medyo gusto sa sahig na aagos. Lulugod to sa dami ng galos. Last battle ko na to at titiyakin ko. Last battle mo na rin pagkatapos. Ngayon sabog! Kanyang panga! Pagkat tinanggal ko yung angas. Kung totoong kambal kita, ikaw yung kambal ko na malas. Wow! Ano?
Kahit kailan di kita ginaya. Huwag kang pabira dyan bumuka. Wala akong record ng joke. Hindi pagsipot sa battle. At kahit kailan di ako nagdroga. Wow! Pero tropa, kamusta na nga pala yung business mong longganisang askal? Balita ko, pati si Pibos na pabili, ang bangis-bangis nun. Di niya alam yung sinasawsaw niya sa toyo, may galis-galis yun. Sobrang daming flavors na pagpipilian. Talagang yummy mga lasa. Meron ng spicy pulgas, meron pang crispy garapata. Pero tama na patawa kasi Dikdikan daw baka pang pipitan ng kailangan kung hindi ay mabibikti ka. Siksikin ng mga barang panggilit sa katapatan ng hindi mag-iisip ng matiin ay mabibiktima. Tiniis ko na tawanan na aking estilo na tangan madikit sa iyong galawan. Sabi tinupli ka lamang at hindi ako naiiba. Kaya hiningi itong laban na maisa katuparan na makita kaibahan at malinis ang pangalan, maalis mga parada, makamit katotohanan na mali yung kumparahan pagkat dito sa larangan ay unique ako't nag-iisa! Proud ko! Maganda yung ginawa ni Romano sa first round sa tingin ko, pero nakuha ni Unico yung momentum. Sa tingin ko sa momentum wise nakuha ni Unico. Kasi mas maganda yung haymaker niya. May punchline si Romano pero natabunan yun ng haymaker ni Unico. May defining moment si Unico doon pero na-edge niya lang ng konting-konti. Parang dalawang linya lang ang naka-edge doon kay Unico. Pero kung wala yung bagay na yun, mabibigay ko kay Romano yung first round. Tuloy natin. Sa first round, bibigay ko kay Unico. Maganda yung pinakita niya. Romano, let's go! Go! Walang diin, mga banat! Ang sarap na itong basagin, huwag mo nga akong daragin. Tamang kakambal mo malas kasi mamalasin ka sa akin. Utang ina, ilan pa nga ba mag-setup? Yung suntok, wala naman tindi to. Tinawag mo pa akong palubog? Hiyang-hiya naman ako sa pisngi mo. Okay. Kaya boring! Sobrang boring ang katra. Mga galawang panlampa. Tangina, sobrang flexible. Na-i-apply mo pati yung verse mo sa kanta. Game! Sa pa, game! Yo! Two-liner ko, easy to get. Yung punches, sobrang bilis lumanding. Samantalang wordplay niya, bago nyo mag-gets, putang ina, punta muna kayo sa parking. Kasi par, king to, wag mo na ituloy. Yan yung mga linyang dinugel niya. Tang ina kang loser ka. Hindi sapat sa akin tong parking. Baka pwedeng dagdagan kahit tuper pa. Tang ina kasi pa. Pinto, ulol. Pauso mo sakit sa ulo. Dapat dito i-headback. Kung wala sana yung parking mo, walang lunin na setup. Kung wala sana yung parking, dagdagan kahit tuper pa. Tang ina kasi pa. Pinto, ulol! Pauso mo sakit sa ulo, dapat dito i-headback. Kung wala sana yung parking mo, walang lunin na setup. Hindi kasi masyado talagang physical si Romano, talagang dumidistansya lang talaga si Unico eh. Pero part talaga yan. Kaya mas importante, dati nangyayari yan sa amin eh. So nagkaroon ng parang, di ko alam kung grind time yon o parang something. Nagkaroon ng nilagyan nila ng table sa gitna para hindi na kailangang lumapit. Kasi nagkakaroon ng ganyan talaga guys eh. Hindi sapat sa akin tong parking, baka pwedeng dagdagan kahit tuper pa. Takina kasi pa. Pinto, ulol! Pauso mo sakit sa ulo, dapat dito i-headback. Kung wala sana yung parking mo, walang luning na setup. Kung wala sana yung parking mo, walang luning na setup. Isa na namang wordplay mo ang guloid. Kaya style nga nabalasa, paano Apex daw yung idol, pero Apoc yung ginaya, bango! Kaya sa battle, sobrang GG. Ito'y bonus round lang na upo. Tang na dinaig ka pa ni Christy. Laging may bagong pakulo. Wordplay niya sobrang easy. Lakas lang makauto. Habang two-liner ko parang PT. Dalawang di niya kaya nang makabuo. Okay. Tangina! Kasi siya si Unico. Sandata niya word. Sandata niya word. Words of God. Kaya talagang magre-react to. Putang naka, bibitaw ka ng Bible verse, tas gusto mo i-re-rebat ko? Paano kung mag-judge si Jesus? Eh de minus points ako.
Grabe yung focus ni Romano, no, sa linya niya, no. Ibang klase mag-memorize si Romano. Tangina. Kaya talagang magre-react to. Utang na ka, bibitaw ka ng Bible verse, tas gusto mo i-rebat ko? Paano kung mag-judge si Jesus? Eh de minus points ako. Tangina! Kaya wala na akong pake. Kahit i-down niya pa ako sa battle at sabihang addict sa post. Tandaan niyo ang taong nagpapakumbaba ang siyang inaangat ng source. Source, ano? Kuha na. Ha? Isa pa? Ano? Inaangat ng source, ano? Kuha na. At speaking of Jesus, alam niyo ba nang ginawa ni Papa Jesus kanyang baba? Ang lakas ng kanyang tama. Kwento siya ng kwento, kaya masyadong napahaba. Kaya sa tuwing kaarawan ni Baba, nagiging katatawanan. Paano sa mukha niyang hugis mo, hindi matawag na kaarawan. Kaya Buwan kaarawan. pustahan. Sa battle, 3 angle lang kaya niyang gamitin. Bakit? Kasi mukhang pizza ka. Tapos susuntok, ang tagal dumating. Anong pizza na? Alam mo kung wala yung mukha mo? Alam mo kung wala yung mukha mo? Puro love lang sana. Walang triangle. Putang ina, nakakawang bu. Tingnan niyo naman kasi mukha nito, tatsulok. Parang kanta ni Bamboo, fuck you. Ganyan lang mag-1-2-1-2. Pero pamatay bawat suntok, ito ay one-hit pad. Tumama, lutang ka, tila na Stampede Brad. Original sa peke, ito YG Blood. Ikaw laging lag, bagsak nomatic rag. Kasi sabit ka lang, parang punching bag. Speaking of punching bag, Wow. alam mo gagawin kitang punching bag. Kaya Tangina, tinatadtad si Unico ng mga punchline. Tangina ngayon. Sinigurado ni Romano na ano. GL nagpaturo lahat aalamin, pati kagrupo niyang damuho aking papatayin, to hanggang dulo din natuto sa takdang aralin, kahit dumikit ka sa guro ay bagsak ka pa rin. Kasi sa mga hindi na-agets alas 4, grupo ni Leon, samahan ng mga BFG na may tiram din. Ano, tumama hiling? Walang sinabi yung alas 4 sa tulad kung hanggang alas 6 ng umaga gising. Okay. Ina, noon pa lang alam niyong malakas na akong dumurog. Lahat dudurugin, pauusukin at uubusin ko. Ultimo yung JD, paakyatin mo dito at pagugulungin ko. Mananatili itong tigas ulo, brasuhin man ang kabalikat. Hindi ko yan didibdibin pa ka man ay magpantay sa hirap, teka ulo. Braso, balikat, dibdib pa ah. Hindi yung simpleng balatan. Pinapakita ko lang na sinasalita ako'y kaya kong pangatawanan. Kaya Bars, yung grupo putang nilang ina. alas 4, baduy. Kanyang repin sobrang weak, Brad. Puro nega dyan ang feedback. Bago mo punahin Pasko, dapat ready ka mag-hip-rap. Ikaw putang naka-INC ka ba talaga? Ba't mukha kang Methodist na hip-hop? Kung gusto mo ng malupet na laban, ibigay mo sa akin yung ghetto priest ng flip-top. Tangina na ko lang film pare ng tugma. Mayabang na ba ako? Kung ganun, pasensya na. Tao lang. Malamang akong sabihang ang Bob Pilingero, gago yan. Idawit ko man si Luni sa battle, huwag ka na makipagtalo man. Kasi di ba panalo na siya sa korte? So ano pa kaso dyan? Wala nang kaso dyan. Ang kaso lang, kung tingin mo kaya mo ako, ano ka nagpapatawa? Pwes noon pwede mo kayang kuhanin. Ako kaya kong kunin kiliti ng masa, madali na lang yan sa akin patawanin. Jokes mo, baduy, jokes ko, creative, kaya mahirap basagin. Alam kong iba ka unique, pero unique, di mo alam ano pinagkaiba natin. Kasi ako, malatima, nung kanyang individual greatest comeback, buong team ang pinasan. Sa do or die na laban, determinasyon ko'y di mo kayang tapatan. Galaw ko'y veterano moves, hindi mo malalampasan. Alam mo lang kung paano sasabay, alam ko kung paano lalamang. Round 2, Unico, let's go! Paano set up ang buong? Yo! Noong nakaraan huwag ka maingay, pangit ka. Yo! Noong nakaraan laban niya, nirime niya yung latest sa The Best. Ba't nagsasalita ka? Tangin ng tubarang gago. Yung ba yung malupit na veterano? Takot na takot matalo. Tangin naman. Tangin na. Kaya tignan nyo naman, nandidistract pa. Di pa ako nag-uumpisa mag-round, umiiyak na. Tangin naman. Buhay, gago. Yo! Noong nakaraan laban niya, nirime niya yung latest sa The Best. Tangina is light rhyme.
Idol! Alam mo bang yung latest, pwede mo yun i-rhyme sa greatest, sa same sex, sa tigit sa lahat. Pwede mo yun i-rhyme sa Apex. Di ba binoto mo si Apex? Tanginan to. Pero wag kayo. Kasi may tumatak ka na linya. Motivational, sabi niya. Oo! Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ako yung dahilan kung bakit nakapagtapos ng pag-aaral yung asawa ko ngayon. Boom! Sinumbatan yung asawa niya sa stage! Tanginan. Wow! Hindi naman yun sumbat, pero magandang angulo yun. Parang proud lang siya. May pride kasi yun eh. Parang pag sinabi ng tatay na, napagtapos ko yung mga anak ko, hindi naman yun sumbat, di ba? Ibig sabihin, proud ka na meron kang na-establish. Kasi yung mga tao na napag-aral at napagtapos mo, establish pa din yun eh. Kasi pinuhunan mo pa rin yung pagod, hirap, dugo mo pa rin. Tuloy natin. Pero magandang angulo mula kayo, Nico. Nakapagkabot ka lang ng pamasahe pang araw-araw. Feeling mo yung babae na spoiled pa niyan. Malamang pag-aarali mo talaga yun, nabuntis mo, 17 years old pa lang. Kala mo naman talaga nabigyan niya na ng buhay na maayos. Malaman-laman ko, high school lang pala yung tinutukoy niyang natapos. Gago. Bakit? Pagtapos mo ba pag-aralin yung asawa mo nun, yung buhay naging happy-happy ba? Eh di ba siya naman yung kailangan kumayod nun? Kasi kung hindi, yung buhay nyo magiging miserable na. Ako di ko na kailangan ipakiyabang na pinagtapos ko ng pag-aaral yung asawa ko sa harap ng camera. Alam mo yung flex? Di niya na kailangan magtrabaho. Bayad pa mga Shopee niya. Wow! Kaya wag mo akong aangasan kung yung buhay mo basahan. Ikaw lang yung kilala kong Romano na yung tsinela si Spartan. Gago. Sabi niya kay Cripply, sa flip top, ikaw yung pang-promo kasi lagi kang sinasali. Promo! Sali! Nasabihan ka na bang banumag wordplay? Nang banumag wordplay, ayop ka! Dami na! Sali sa'yo. Naisip mo ba, boy, kung gaano yon kung walang kwenta? Ginawa mong sali, imbis na sale. Ayan tuloy, hindi bumenta. Punyeta! Pag bumabanat yung kalaban, lagi pa nang gugulo. Sumisingit at nandidistract. 15 years ka na sa laro, wala ka pa rin professionalism sa battle rap. Professionalism sa battle rap. Nagsasalita ka kahit di mo oras. Kadiring taktika yan. Hindi porket natalo ka sa batas, pwede ka nang umapila dyan. Doon pa lang, magkaiba na tayo. Malayo agwat pag pumapatay. Nakilala kang sumasabat, nakilala akong sumasabay. Kaya ngayong ako na yung dumali, huwag ka nang umasa na bumawi. Magsisisi ka ngayon kung bakit dito ka pa sumail. Time! Sakit sa tingin ko, nakuha na naman ni Unico yung second round sa tingin ko. Kasi meron siyang dalawang haymaker na maayos. Pero sa akin, kung susuriin siyang mabuti, may mga punchline si Romano na malakas talaga. Pero dahil din talaga sa haba ng rounds ni Romano, para mas, ito yung nakikita ko pwede kong ibigay kay Romano yung first and second round dahil sa tingin ko mas marami siyang nasabi at mas marami siyang punchline. Hindi lang ganun kalakasan pero may punchline pa rin, 'di ba? At saka direkta naman yung tumatama kay Unico. Pero yung risk ng move ng ginawa ni Romano sa sobrang haba niya nawawala yung charisma ng mismong letra niya. Even though malakas 'yun. Pwede kong ibigay kay Romano yung first and second round. Pero kung pagdating sa idea ng hindi lang basta quality na meron si Romano, pero yung idea na talagang makaka-connect sa crowd at mas sabog, yung talagang na-define mo kung ano yung difference mo doon sa kalaban mo, tulad nung sa asawa mo na ganito, tapos bayad yung Shopee. Sa tingin ko makukuha ni Unico yung first and second round. Base sa pagsusuri ko, dahil lang doon sa haymaker na yun. Yung dalawang haymaker na yun sa first round, at yung dalawang haymaker na yun sa second round. So, pwede kong talagang ibigay kay Unico yung first and second round. Pero, pagdating naman sa content-wise, marami ding mga nasabi si Romano, hindi man ganoon
ka-big deal yung mga ano niya, yung mga punchline niya, may punchline pa rin. So pagdating sa punchline, padamihan ng punchline, sa tingin ko makukuha ni Romano lahat. First and second round. Pero sa akin, sa tingin ko, pagdating naman sa haymaker na mas tumatag mas tumata at mas na highlight siguro yung ginawa ni Unico. So by this time kung titingnan ko siya sa idea kung papaano ko siya susuriin at paano ko ipapanalo yung isang tao, pwede kong ibigay talaga kay Unico yung first and second round dahil may defining moments siya. Yung sinasabi ko yung katulad sa laban ni tawag dito. May mga rounds talaga, may mga punchline talaga na tumatak na nagde-define ng buong round. Yung first round ni Unico at ni Romano, parang sa first round na yun, kailangan merong isang punchline na parang sumakop ng rounds na yun. At sa tingin ko may punchline si Unico na nag-highlight sa buong round na yun. Sa kanilang dalawa. Yung kumbaga may punchline si Romano pero almost nakalimutan ko na dahil doon sa haymaker na ginawa ni Unico. At yun yung nag-define ng first round. Sa second round naman may Romano, may Unico, pero parehas silang nagsasalpukan. Although hindi man ganoon karami yung binigay na punchline ni Unico, meron siyang haymaker na almost nagbura ng mga punchline ni Romano. Para nakalimutan mo na siya kasi mas maganda yung pagkakalatag ng part na yun. So pagdating sa haymaker, pwede kong panalo si Unico sa first and second round. Landslide na siya. Pero kung pupunta naman ako sa paramihan ng punchline, siguro, pag diniscredit ko na lang yung ginawa ni Unico, pwede ko ibigay kay Romano. Other than that, nandoon na yun sa mga judges kasi nakita ko nagsusulat sila, di ba? So pag nagsusulat sila, sobrang ikli ng rounds ni Unico eh. At ang daming punchline ni Romano. So, dahil wala naman silang, wala silang oras talaga na sinusunod, sa tingin ko, first and second round nakuha ni Romano, base lang sa content at punchline. Yun yung sa tingin kong pwedeng mangyari. Kasi ang daming sinabi ni Romano at may mga punchline talaga doon na hindi man ganoon talagang sabog, marami talaga siya binigay na punchline. So sa tingin ko, panalo si Romano dito sa laban na to. Pero sa akin, yung talagang nag-define ng every round, siguro si Unico. Pero sa tingin ko, panalo si Romano base sa punchline. Kasi sa flip-top, guys, ganun ako, guys, eh. Bale, may mga part talaga, may times na talagang defining moment yung dami ng punchline at dami ng content, magandang content. Pero this time around, dahil wala naman tong limit talaga, so yung utak natin parang kailangan mag-adjust sa kung ano yung nakikita natin. So para sa akin, nakikita ko na mas defining moment yung mga punch na ginawa ni Unico. Even though I like Romano, nasa top 1 ko siya sa 3GS na mga artist, pero at the same time, hindi naman ako pwede maging bias. Sa tingin ko, mas nakuha lang ni Unico yung haymaker, at yung haymaker lang yun yung nag-edge. Pero first and second round, pwede kong ibigay kay Unico. Pero sa tingin ko sa laban, sa dami ng punchline, Romano. Tuloy natin. Round 2, Romano! Ang init ang laban! Let's go! Yo! Pinuna pa ako sa rhyme scheme at pagmumulti. Huwag ka masyado dun mag-focus. Hiyang-hiya naman ako sa binitawan mong purpose na niray mo sa obvious. Sa na ito gagawin. Putang ina nito, yung post naging post, so gagayahin na lang kita. Ito on the spot, tanga. Pahiya ka sa mga tao, ngayong in-expose kita. Putang ina nito Tapos, tangina, dinamay pa yung tungkol sa asawa ko. Bakit ka bumibitaw ng ganon? Wala ka man lang bang alam tanga na 2 taon na kaming hiwalay nun? Gago nitong magulo no? Kahit siya hindi magigets yun. Takina, nabuntis ko daw, 17 years old. Gago ka ba, Chong? Kailan pa naging 17 years old, third year college na siya nun. Ala talaga. Ha? Takina. Sa pagin! Yeah! Namin yung asawa ko, dami ko rin asawa ko. Yo! Pag-usapan naman natin yung misis niyang si Esperanza B. Lopez. Misis mo yan, di ba? Ay, Esperanza, putang ina ka! Kaya bayaw, ay kapatid, baka pwede ko siyang kalabitin. Yung daddy niya, wala namang issue, pero ang sarap palakihin. Palalakihin at ang issue, supot ka pa!
kaya masyado siyang horny. Yung puki niya, oh, ipapasagpang ko kay Boss P. Oh, wait. Kaya Boss P versus Esperanza, sagparan na. Boss, sagpangin mo. Tangina. Alam niyo ba yung pinutok sa mukha ng asawa niya, yung tamod kong lasang ubas? Nagmukha siyang deboto ng Nazareno, higpit ng kapit sa pamunas. Iiyak to sa akin hanggang bukas sa dahilan dahil lang sa issue mo pagnanakaw. Kaya siya ang naluuban. Naipit sa sitwasyon, kaya nga naputukan. Kaya ikaw, galingan mo. Kasi proud na nanonood yung nanay mo. Ayun no, yung nanay mo. Wala na nga pala tong nanay. Patay tayo dyan. Tapos paparatangan mo akong adik. Aminado. Minsan ako naligaw, walang duda. Pero nakatakas na ako sa adiksyon, tumingin ka sa mga mata ko, wala nang dusa. Sasabihan mo akong adik, pues iiyak sa akin tong anak ng puta. Mas okay nang kinain ng sistema kaysa sa nanay mong kinain na ng lupa. Wow. Nadamay ko yung mama niya kinain na ng lupa. Malamang magtatanim na yan. Lupa magtatanim. Di ba after mamatay ng nanay mo, sumunod naman yung lola mong kirida? Sunod-sunod na mamatay sa inyo Karma na yan. Kung tingin mo pagsubok pa, mali ka. Walang condolence. Wawa sa akin kutong pabida. Sa bagay Lopez nga pala to, kaya paubos na kapamilya. Wow! Bars! Putang inang yan. Bars! Putang ano, channel 2. Kapamilya. Putang ina. Tangina, bastos talaga si Romano sa third round. Naalala ko yung ginawa niya kay EJ Power. Di talaga maayos talaga si Romano sa third round. Delikado talaga si Romano pag nagrarap ng third round. Baboy talaga. Man, di ka niya palalampasin. Wawa sa akin ka talaga. Ang galing humanap ni Romano ng angle pagdating sa mga mahal sa buhay talaga Tangina, very define yung ginagawa niya talaga. Talagang nakakasama ng loob talaga. Wow. Karma na yan. Tangina. Kung tingin mo pagsubok pa, mali ka. Walang condolence. Wawa sa akin kutong pabida. Sa bagay Lopez nga pala to, kaya paubos na kapamilya. Wow! Putang ina, Lopez nga pala to, kaya nausukan tayo dyan. Putang ina ngayon. Napasok pa niya ng kapamilya kasi diba channel 2, pag-aaway ng mga Lopez yata. Wow! Putang ina. Bigat nun, putang ina ngayon. Anong galing Sunod-sunod na mamatay sa inyo namamatay sa inyo, diba? Karma na yan. Kung tingin mo pagsubok pa, mali ka. Walang condolence. Wawa sa akin kutong pabida. Sa bagay Lopez nga pala to, kaya paubos na kapamilya. Wow! Okay din yung pamilya nyo no? Sa langit nagre-reunion. Takina, speaking of kapamilya, di ba pag nakaramdam tayo ng kapamilya, ang tawag natin doon, lukso ng dugo. Luksong dugo, tama. Kaya nga bigla ako napahaha. Paano daw pag yung hayop na to nakaramdam? Tawag niya daw doon, luksong baka. Putang ina, luksong dugo, napunta sa luksong baka. How dare you? Sarap pakainin ng ama ko. Nadamay pati baka. Kau talaga ang tanga mo. Cow. Pues batang 90s ko, kaya malamang gets nyo, tumata ka sa tanghali kahit sa pawis mga moy. Tara laro! Kaso delikado na ko sa laro, tila na laro niya ay apoy. Ngayon dito, ikaw ang taya at buburuhin kita boy. Pinaabot mo pa sa luksong baka, naging talunan ka tuloy. Talunan, Bars. Kaya saludo sa lahat ng liga sa Pinas. FRBL, Rapolo, salamat sa pagbubukas niyo ng kandado. Pati na rin sa Pulo at Motus, dalawa sa liga na pandayo. Habang tong Norte Suprema, kulelat. Paano sa pagre-recycle, kinukonsinti kayo ng gago na tuwing ng mga taga-bagong silang pero wala silang bago. Wala silang wow. Pero sa bagong... Pero sa bagong silang, para daw tong si TJ Manutok.
One time trouble, may rest back agad. Kanya mga day ones, iba. Isang post lang, may nadating na. Paano kung minayday mo ba? Putang ina, parang TJ Manutok, bugok. Baduy ng gameplay, di ba? Yan na ba yung A-game? Parang lyrics ni JK, talagang nakakaputang ina. Ako simple lang ako sumulat. Pero yung mga linya ko, matalas pa yan kay Blacksmith pag nakuha. Kung ito'y Street Fighter, ikaw si Sanggi, paikot-ikot lang laro niya. Ibahin mo ako kapatid! Kapatid! Sa akin ka umastang black sheep ka! Iyak tong puta! Humanda ka't gagawin kitang kaldaretang tupa! Sa kabilang kuya, para lang magkaroon niya ng dileg, ako na mag-iigib patunay. Huwag kang biglang pipikit, katawan mo'y didikit sa hukay. Ngayong rumami nagbabalik, maraming bibilib sa husay. Unique ka lang, legit ako, at wala nang hihigit sa tunay. Round 3! Unique ka lang, legit ako. Ang ganda nun to. Tanga na, malakas yung ginawa ni Romano sa third round. Hindi ko alam paano gagawin ni Unique. Let's go! Nung laban nila ni Gerald Bato sa sunugan, usapan, walang damayan ng pamilya, di ba? Yun yung napagkasunduan yun ng tao. Pero nung mismong battle na, dinamay mo asawa at anak niya, napaka-traidor mo, gago. Tapos, dadahilan mo, kaya siya nakalimutan mo, kasi last week ka na sumulat. Ulul, ang sabihin mo, ang nakalimutan mo, paano maging lalaki kausap. Kawawan, Gerald, plinastik. Ang galing mo, Brad, napasaludo ako sa'yo. Basta talaga, adik. Gagawin lahat, makapagpagulong lang ng bato. Di ba, usapan natin yan, wala rin damayan ng pamilya. Pues eto, masarap to. Kasi ako namang gagawa ng ginawa mo kay Gerald, tignan natin mararamdaman mo. Game! Kamusta si Ate Juana? Balita ko, yung relasyon nyo bumalikwas. Adik na adik ka daw kasi masyado, panay shabu yung bigkas. Di mo na daw kaya bisyo mo, kaya lumagay siya sa ligtas. Batak mo ng batak yung relasyon nyo, napigtas, ano? Batak. Pati anak nyo, inuha niya, nakakaluha ba, patay? Si Ate Joanna, may ibang jowa na, aray! Wow! Ano nga sabi mo kay Gerald Bato? Feeling baby ama siya, di naman siya ama ng baby niya? Yung ba yung pinagsabi? Kamusta yung anak mo, pre? Wala sa yung tabi. Ikaw nga yung tatay, di naman ikaw kikilalaning tatay paglaki. Kaya ano? O baka sabihin, si Unico, di rin lalaki kausap kasi nandamay din sa laban. Malaki kaibahan. Ang dinamay niya, pamilya ni Gerald Bato, nasa loob ng tahanan. Ang dinamay ko, di niya na pamilya yon, di niya kasi nagawang ingatan. Kaya ano? Oo! Nahirapan ako maganda sa labang to, yun ay aking aaminin. Sa umaga ka ba na sa opisina, nag-iisip ng mga pwede kong sabihin. Sa gabi, di ko malakasan yung boses ko habang nag-iinsayo. Kasi natutulog yung mag-ina ko, baka magising. Pero ang sarap sa pakiramdam na habang ginagawa ko to, nakikita ko pamilya kong buo at masaya sa aking feeling. Kaya Guys, hiwalay. At masaya sa aking feeling. Kaya noong mga nakaraan laban, ako'y natalo, natabunan, kinapos. Sorry na. Pero ngayon aahon sa kangkungan. Parang Josh, moy ka! Tangina! Bakit ba kasi sumali to ng pangil sa pangil? Ang kapal naman ng iyong mukha. Paano to makikipagsagpangan sa akin na hindi nga ito makanguya? Papaulan ko to ng sunod-sunod na suntok para solpre talagang wasak kumpiyansa mo. At kung gusto mo pa ng more, kaya ako na rin mag-iimbalsa mo. Di ako maiiwan sa'yo. Kahit umabot pa tayo sa pisikalan, tulad na nangyari sa inyo ni Saki, ako'y papalag pa rin. Saka wala naman akong pakialam sa tulak-tulak. Di naman kita papais ko rin. Tapos na to! At aalis na rin ako sa mga pero mukhang hindi kayo sa akin. Dapat mag-goodbye. Mukhang mas dapat kayo magpaalam kay Romano kasi siya yung namatay.
sobrang init yun. Pwede kong ibigay kay Unico yung third round, pero sa tingin ko, maganda yung angle ni Unico talaga. Sa totoo lang sa third round, pwede kong ibigay sa kanya yung third round na yun, pero bonus na lang yun kung sakaling manalo si Unico. Pero malakas talaga yung ginawa din talaga ni Romano talaga eh. Yung sa kapamilya, masyadong tumatak din talaga yun eh. Pero yung Joanna, malakas din talaga yung bagay na yun eh. Pero yung sa akin, merong testament eh, merong kapamilya eh, nagkamatayan. So, nakuha ni Romano. Sa tingin ko, pagdating sa laban, kung nandyan ako sa live, I'm not gonna be, parang hindi ako mamimili base sa ko. Content-wise, panalo si Romano. First, second round talaga. Or third round. Bonus na lang yung third round. Pero kung titignan ko kung sino yung mas may, mas, maliit lang kasi yung ginawa ni Unico eh. Tapos sa bawat rounds niya, meron lang isa o dalawang rounds na malakas talaga. Pero yung kay Romano, ang dami din kasi talaga eh. So, pwede kong ibigay kay Romano yung all 3 rounds na yun. Pero, kung meron siyang time limit, 2 minutes, siguro makukuha ni Unico yung laban na to. Sa akin. Kasi, pwede kong ibigay yung first round at second round sa akin, base lang sa, kasi na-stuck yung utak ko sa 2 minutes, di ba? 2 to 3 minutes. So, pwede kong ibigay talaga kay Unico yung first and second round. Base yun sa pag-ano ko. Dahil yung utak ko nag-adjust dun sa ganong oras eh. Pero, naalala ko pala na wala palang oras-oras dito sa PSP. So, pwede talagang makuha ni Romano 1, 2, 3 base sa content at dami ng punchline. Yan. Tuloy natin, guys. Babagsakan ng Gandang laban niya. Siguro kung meron siyang, kung hindi lang mahaba yung rounds ni Romano, pwede kong ipanalo si Unico sa all 3 rounds talaga. Pero sa akin talaga, natripan ko yung haymaker ni Unico first and second round. Pero now, na nahihimasmasan ako at nare-realize ko na nasa PSP pala tayo. PSP pala, wala talagang time limit yan. Pakaramihan talaga ng punchline at paano mo i-end yung mo. So, sa tingin ko, pwedeng makuha talaga ni Romano all 3 rounds. Base sa dami ng punchline talaga. Yun. At sa tingin ko, yun yung magiging basihan kung paano mananalo si Romano. Pero sa akin, tanggalin ko yung idea ng oras at dami ng punchline, may na-edge talaga si Unico base sa haymaker. Bibigyan muna natin ng 2 minuto yung mga judges para makapag-isip. Kasi ang dikit ng laban, saglit lang ha. Grabe, sobrang... Ayun yung pinag-uusapan ng mga judges eh. Yung dami ng content at punchline o yung haymaker ni Unico. Kasi may mga rapper talaga na nakarely doon sa haymaker nila, yung pinakapangsabog nila talaga eh. Pero may mga tao rin talaga na trip nila, paramihan ng punchline, kahit hindi ganun kalakas, at least may punchline na kumo-connect talaga. At the end of the day, yung prinsipyo nila, paramihan ng punchline. Pero siyempre, 'di ba, pag sa isang laban, sa isang laban, kunwari sa basketball game, yung slam dunk ni Jordan yung nag-highlights, 'di ba? Yun lang, kahit talo sila, meron siyang slam dunk na talagang tumatak. So minsan yun yung naaalala at yung naaalala yung haymaker ng bawat defining rounds. So for example, sa first and second round, mas na-highlight yung ginawa ni Unico, so pwede niya makuha talaga yung first round. Pero hindi mo rin talaga pwedeng i-discredit yung mga punchline na ginawa ni Romano. Kaya naiintindihan ko yung mga judge na nahihirapan sila. So kung nasa PSP ako, at isa ako sa mga judge, I will say, makukuha ni Romano sa dami ng punchline. Pero kung sakali, umalaya akong magsalita, 'di ba? Base at hindi nagsusulat ng mga punchline, sa tingin ko na-edge yung lahat ng punchline ni Romano ng isang haymaker ni Unico kasi yun yung nag-highlights ng buong round. Pero hindi natin pwede talagang ma-discredit eh, kasi ngayon naaalala ko ang dami pala punchline ni Romano talaga. Ang lakas ng battle na yun. Kung ako masusunod, tabla yun eh. Kung nagustuhan nyo nga yung battle, isang malakas na, "Let's go, Pangil! Let's go! Let's go, Pangil! Let's go!" Magaling pala si Sobrang Unico. dikit. Tinanong ko sila lahat. Sabi ko kay Mo tsaka kay Emzite, huwag sila mag-usap kasi magkaibigan yan dalawa. Ang boto ng Murado, mananalo ng 30,000 pesos bonus. 3, 2, para kay Romano! 3-2. Husay ng putang inang yan.
very deserving yung makakuha ka ng 3-2. Putang inang yan. Ibig sabihin, sobrang close talaga ng putang inang laban na yan, man. 3-2. Ang ganda ng judging, putang ina, pahirapan talaga sila. Yan yung mga laban din na talagang mahati yung personal. Minsan talaga kailangan sa isang liga meron talaga silang rules eh. O dito sa na to, regardless kung ito ang rules, kailangan sa dami ng punchline. Sa sulatan talaga, ang daming punchline ni Romano. 'Di ba? Yeah, sa tingin ko yun yung nag-edge talaga kay Romano, marami siyang punchline. Wow. Yun, gusto ko lang mag-shoutout syempre sa Hugo Manila, kay Boss J. Bautista, maraming salamat, Boss. At syempre kay Boss P sa pagkakataon na binigay sa akin kasi kung hindi niya ako bibigyan ng laban, hindi ko may papakita kung ano pa yung kaya ko. Shoutout sa Hypebeat, kay Boss Benji, kay Butchoy, sa JRP, kay Boss Renz, kay Boss P, TK Connection, Branded, Antec TV, kay Ren Balasugas, sa akin chef ko ng Biskaya, mga tropa, ang dagupa, kay DK Ron, Asian Vice, Takoyaki, Balen Kurbada ng Aurora Isabela, kay Sasa, Mrs. ko, kay Bella Garcia. Sa syempre, 3GS, Kabanatuan, may sila. Salamat. Malakas din si Unico, pero congrats talaga kay Romano. Tang-anang yan. Tama yung judging na yun. Kasi talagang, yan yung mga bagay na mahirap eh. Yung dami ng punchline o yung haymaker. Doon mo talaga makikita. Sa totoo lang, may chance ang manalo si Unico. Sa akin, panalo si Unico ah. Pero, nung after ng both rounds, doon ko na nakita, nare-realize ko na ang dami palang punchline ni Romano talaga. Tapos yung third round niya pa, pampako din talaga eh. Ang bigat ng laban na to, putang ina. Sarap pakinggan yung mga ganito. Ito yung mga laban na talagang hindi ko may hinto dahil pukpukan talaga. Hindi ko siya ma-post. Gusto ko lang manood at pakinggan yung mga sinasabi talaga. Ganun pa man guys, bibigyan ko to siguro ng 10. Kasi napakaganda ng laban na to eh. Ito siguro yung best battle siguro ng taon ngayon. Sa tingin ko, isa sa pinaka-best na battle. Nasa top 5 na battle ko siya ngayong taon. Ang init din talaga eh. Galing din ni Unico. Putang ina yan. Isipin mo yung haymaker mo, yun yung nagtatabas ng mga punchline ni Romano. Bihira yun guys. Napakatalim nun. Tang ina yan. Yung binigay sa akin ni Unico na burahin sa isip ko, yung mga punchline ni Romano, ibang klase yun guys. Ibang klase yun. Tapos, in the long run naman, kasi sinasabi nila, 'di ba, yung laban hindi naman talaga yan race eh. Marathon yan eh. Tapos habang tumatagal yung laban nila, nare-realize ko, shit, ang dami palang punchline ni Romano. Doon ko lang siya nare-realize na habang pinapanood ko siya. So ngayon, na parang nawawala naman yung charisma ni Unico doon sa mga haymaker niya. Kasi naririnig mo, na habang tumatagal na nakikinig ka kay Romano, nagpe-perform siya, first and second round, tapos may third round, parang, oh shit, teka lang muna, ang dami palang punchline ni Romano. Na parang, yun na, tapos biglang, na-focus ako ulit doon. Yun guys. Iba yung bagay na yun na parang maraming tawag dito, patibong si Romano. Hindi ka makapunta sa lugar na yun. Tapos merong isa namang bomba si Unico. Parang ibang klaseng laban talaga. Very well crafted. Magandang laban tong tanginang to. Yeah, congratulations kay Romano. Deserve niyo yun. Pero kung panalo si Unico din, deserve niyo rin yun. Base sa idea na naisip ko. Ganun pa man guys, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At kung meron pa kayong ibang request, sabihin nyo lang guys. Majority wins yun yung ginagawa natin. Huwag nyo kalimutan guys, sana mag-subscribe, i-like, i-share. Sana tinapos nyo yung video. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo. Tigil sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Pro. Ingat kayo lahat dyan. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Peace out.